In the same way, let your light shine before men so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Matthew chapter 5 verse 16, ESV. May God bless the reading. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman po tayong bumabate sa lahat-lahat ng mga kapatiran natin, mga kaibigan, kamag-anak at mga tumatangkilik ng programang ito, ng ating broadcast na ito. Saang parte man kayo ng mundo naruroon, anong oras, anong araw man ninyo panuorin. Ang broadcast na ito, ang ating bukod tanging kahilingan mula noon hanggang ngayon na sana makayanan nating ipakita, making the invisible visible, at sana ay may matutunan at higit sa lahat, ang pagpapala ng dakilang may kapal ang sana ay sumaaten at pagpalain nawa tayo ng mga leksyon o ng mga bagay-bagay na ating tatalakayin. At dito na naman po tayo sa ating RAC o ARC, yung Random Act of Kindness or Acts of Random Kindness. At nakita nga natin, uulit-ulitin muna natin ito, that ang ARC or ang RAC is spontaneous, unpremeditated, selfless, tapos it brings joy, support, or relief to others, often strangers, without expecting anything in return. And these acts are usually small gestures that carry profound emotional, relational, and psychological impact. Talking about this emotional, relational, psychological impact, dadaanan po natin sumandali yan mamaya ng kaunti. These acts often are done na anonymously, hindi nagpapakilala, spontaneously, walang practice, without prior relationship, and without expectation of reward or anything, recognition in return. Talagang spontaneous lang siya, kaya nga random act of kindness. Sa mga nakalipas, tinalakay natin itong Shunammite woman at saka si Elisha. Tinalakay natin na yung random act of kindness ng woman na to, na pinagawan niya ng bahay tuluyan, ang man of God, na pinagawan niya ng kanyang abode, ng kanyang sariling tulugan or sariling tahanan na adjacent sa kanilang bahay, nagkaroon naman ng blessing. At ang blessings in return is that yung kanyang mga unanswered prayers, yung kanyang mga unverbalized needs are now answered prayers, are now, kahit na unverbalized needs, nakita din ni Gehazi ano ang pangangailangan niya. So, it was a faith-reinforcing experience na kailangan talagang maipaalam natin sa iba, na kailangan talagang matalakay natin na maigi sana. So, tanong natin, kung ang ARC o ang RAC ay ganito kadami and it produces faith, no? Faith-reinforcing experiences ang nagagawa nito, why is it not being practiced? Bakit kaya kunti lang ang gumagawa nito? Basically, pag-aaralan natin ng kaunti yan or tatalakayin ng inyong lingkod ng kaunti ang mga rason bakit ang mga bagay na to ay hindi ginagawa or seldom, may gumagawa naman, pero very seldom, and then aalamin natin ang mga rason why not. So, una nating talakayin muna sa random acts of kindness ay yung benefits o yung kabutihang na ibibigay nito. I remember sa isang preachers gathering, sa isang pagpupulong, preachers meeting and fellowship, I was asked nung early days ng aking mentoring and feeding program, ng aking pagbibigay ng pastries. At ang unang tanong is, ano ang benefit mo sa bagay na ginagawa mo? Sinong gumagastos? Sinong nag-finance? Mayroon bang financier? Mayroon bang nagbibigay sa iyo ng pamasahe? Mayroon bang naibibigay sa iyo na things like this and that? At laging gulat ng mga preachers and ministers na to nang sabihin kong wala. Ayaw nilang maniwala. Kasi paano daw yung gas ginagamit ko pag pick up? Paano daw yung extra na effort ng mga kabataan? And I do that because that is ministry namin.
Ay papaano daw yung food that is being given? Sino daw nag-finance? Sabi ko, God provides. Conduit lang ako or channel ako ng blessings na yan. And at one point, sinabi nila na, oy, umamin itong pinanggagalingan ng pastries mo na they also give to the Church of Satan. So ayaw daw nilang ma-associate with Satan. And marami talaga ang nanghina ang loob. Kumain na nga na natuwa na nung una, tapos inilabas lang ito na sinasabing nagbibigay ito. So ano daw ang kinalaman ng demonyo sa Diyos, ng ministry ko, it is being financed, na yung may financier o nagbibigay din kay Satanas. At marami nga ang nagko-comment na ayaw nilang ma-associate with such ministry. Isa lang sagot ko. At ang sinabi ko sa kanila, at kahit na yung mga ayaw, sabi ko, alin ba ang higit na mas beneficial? Using the resources of Satan to finance a godly work, or not doing anything at all. Random acts of kindness. Natuwa naman ako na yung iba ay nabuksan ng kaisipan na ginagamit natin ang mga bagay-bagay na ipinagkakaloob, o mga bagay-bagay, mga resources, without expecting anything in return. Natanong ako, ilan na ba na bautismuhan mo dyan? Ito na naman itong mga bautismo na to, no? Na wala nang ibang ginawa. Sometimes, hindi na yung salvation ng soul ang hinahanap ng mga to, kundi makabautismo lang. Para lang may ma-report. Kasi may mga boss kailangan pag-reportan, ano? Kailangan magpakitang gilas. Kaya nga, instead na yung gagawa lang ng mabuti, kagaya na sinabi, you do good things, good works, and they will glorify your Father who art in heaven. Ang gusto nila, nag-attend ba ng Bible study yan? Kaya tingnan yung maigi ang mga programa, no? Gagawa ng isang programa sa church para magkaroon ng leverage at mapursige na maka-attend. Laging may hook. O sige, sama namin tong mga anak nyo sa feeding, or noong panahon talaga ng undoy, nanliit ako. Dahil ini-announce sa ministro, sabihin, kaya ngayon lang kayo pumasok sa simbahan namin kasi nangangailangan kayo. Come on, pagkakataon nyo na tumulong, pagkakataon nyo na they will glorify our Father because of that. Hindi dapat maging leverage. O bibigyan namin kayo, basta pupunta kayo dito. Tuturuan namin yung mga bata, basta pupunta kayo dito. At sa samahan dapat ng mga magulang. Conditional lagi, ano? Okay, anyway, puntahan muna natin ang mga benefits ng random acts of kindness. Ayon sa mga eksperto, ayon sa mga authority in psychology and things like that, ang sabi niya, it relieves pain. And then, nagre-reduce daw ito ng stress. Random act of kindness is a pain relief and stress reduction na trabaho. Sapagkat sinasabi nila yung endorphins released during kind actions alleviate pain. While cortisol drops help your body age more gracefully. Gusto mong tumanda ng kaya nga sinasabing parang di ka tumatanda. Bola. Para makita natin maigi, these are from experts. It also lowers blood pressure. Wag lang talaga na makapag-focus ka magkaminsan kasi nakakainis din yung binibigyan mo, no? Kagaya kahapon, namigay tayo sa palengke kahapon dahil walang pasok, and I've got some pastries kahapon, madami, punong-puno yung malaking lalagyan. So, namigay tayo. Yun nga lang, sa bagay, nasa palengke, kaya palengkero talaga. Akin na, pengi. Ganun ang dating. Pengi. Freebies pala yan. Akin na. Sabi ko, hindi ito freebies.
talagang pinamimigay. Okay na nga. And medyo nakakainis na ng kaunti yung nagde-demand, ano, yung demanding. But it lowers blood pressure. Nakakapagpataas na nga ng pressure ng dugo kahapon eh. Kind acts trigger oxytocin, known as, itong nakakatawa, the love hormone, which dilates blood vessels, reducing cardiovascular strain. Ang mga bagay na to ay galing sa The Power of Kindness doon sa thetrendonline.com. Kung inyong mamarapatin, pwede nyong puntahan ng mga yan, pwede nyong hanapin ang mga yan. But, dalawang benefit kagad. Ano? Pain relief, stress reduction, it lowers blood pressure. Pangatlo, it reduces anxiety and depression. Sa panahon ngayon na napaka-counting kibot lang ang mga Gen Z at mga millennials, ano, ay depressed ka agad-agad. But listen to this. Regular kindness, hindi lang random, ano? Regular kindness correlates with lower levels of cortisol. Yung cortisol, yung na-produce na hormone ng katawan natin. Easing symptoms of stress and depression. Psychology, that sound naman natin nakuha yan. Benefits of kindness. Yung isa kanina, the trend, yung kindness pa rin. Benefits ng kindness, it reduces anxiety and depression. It enhances self-esteem and resilience. O nga naman, magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Kahit na anumang naririnig sa'yo, nung mga taong hindi nagagawa ang kaya mong gawin, but it enhances self-esteem. At nakakapagpatuloy ka. Kahit na sabihin, hindi na ako tutulong dyan dahil supporter din pala yan ng Church of Satan yung pinanggagalingan. But the thing is, alin ba gagawin natin? Kung pababayaan mo, patuloy lang naman mangyayari yan. But why not make it? Diba? Para sa ganon, ang kaharian ni Satanas, sisiraan din ni Satanas sa kanyang sariling kaharian. Or, sa ganang akin, ano ngayon kung financier ko? At sasabing tumutulong din sa kabila. At least, I'm doing something for the Lord. And God is being praised with what we do. Ayon dito, altruistic individuals often report higher self-worth. Yung iba hindi nga makakain. Yung iba nga, pagka inabutan mo kagaya kahapon, nung malaman nila na ito ay Starbucks, sabi na, sure, mahal po yan. Okay lang po, at least maranasan natin na matikman itong mga para lang sa mga elite, para lang sa mga nag-aaring uri. And so, kahapon, naipamigay natin yan. Yung mga traffic enforcers, tatakbo talaga pagka nalaman nila, nagbukas ka ng sasakyan at sasabihin nila, ay sir, akala namin hindi mo na muling gagawin kasi before pandemic talaga, pagka nakita na yung sasakyan ko dumadaan, pag sumilbato na ako, andyan na kaagad-agad sila. And we do that and we appreciate them and we see paano sila magpasalamat. These are just random acts of kindness. Nakakatuwa. And it gives us inner peace and transcendence. Wala tayong kakayahang i-finance, wala tayong kakayahang gawin ng anumang mga bagay-bagay without anything in return. Kaya nga rock. Nabibigyan kita, punta ka sa amin ha. Bibigyan kita, bibisita ka sa simbahan namin ha. None. Hindi na rock yon. Ang tawag natin doon, hook. Tawag natin doon, leverage. Ang bibigyan mo, yung mga kauri mo lang, then hindi siya random act of kindness. So, engaging in selfless acts fosters inner calm and a connection to the sacred or divine as observed in contemplative practices. Ito mga nilalaman sa random acts of kindness. Talagang spontaneous, hindi naghahanap ng something in return, hindi mo gagawing leverage para makuha mo lang yung ibang bagay or favor. Kaya nga,
Pagka tinalakay natin, bakit hindi nagagawa ang random act of kindness or act of random kindness? Dahil how we are raised. Paano ka ba pinalaki? And we question yung pamilya mo. Sa pamilya na to, hindi sa pagbubuhat ng bangko, ang mga bata na na-raise dito sa aming mentoring and feeding program, ang mga bata na na-raise, na sa maagang, sa mura nilang kaisipan ay higit na mas mabuti yung magbigay kaysa tumanggap. It's better to give than to receive. They are much better individuals compared to others. Bakit? Kasi, ang ilan sinanay natin, yung reward system na sinasabing, if I behave well, I get a treat. Parang aso lang yan pala, no? Na kay Pavlov. Stimulus. Pagka nag-ring ka ng bell, alam ka agad-agad ng aso, magbibigay yan ng ganito. So every time na mag-ring yung bell, na nagsasalivate na kagad-agad, ganun din. Pagka magiging mabait ako, may matatanggap akong ganito. Kaya lagi, karamihan ay, they just behave well kung may hinihintay sila. At hindi na maging random yung kindness kasi something reward in return ang hinihintay. Hindi makagawa ng mabuti yan kung walang kapalit. Or yung iba naman ay, pagka nagbigay ako, di mawawalan ako. Yan. The fear of giving dahil mahahambing na, bakit si ganito mas madami? So, competition na naman. Ano? The value of competition over cooperation. Ito talaga ang matagal kong sinasabi among sa mga kagaya ko na educator. Sa elementary days pa lang, yung first honors, yung honors ng mga students. Yung pag-aawayan, sino ang first honors. Yung magkukompete kung sino ang magna-number 1. And nawawala talaga doon yung value ng cooperation. Ang sinanay natin is laging sinasabing, be the best that you can be. Talunin mo lahat-lahat. Kaya ang daming competition na sinasalihan just to receive that particular honor, kung tutuusin. Kaya nga, pag-aawayan pa yan ng mga magulang kasi yung anak ni ganito, mas magaling namang dihamak, pero yan, paborito kasi ng teacher yan. Or yung mga teachers magkaminsan, na alam nila na may grade na ganito yung anak nila, pero ipagpipilitan pa rin na higit na mas matalino yung anak nila. And first time in my life, nakatanggap ako ng kakaibang news at kakaibang pagtingin sa mga ganitong mga awards. Our dean, ang dean namin sa ISHRM, yung kanyang panganay, si Isabel, na naging magna cum laude sa UP nung graduate. Napansin daw ni Dean na sabi niya hindi masaya yung kanyang anak kasi nangarap na maging summa cum laude. And here's the thing that I learned from the Dean. Ang sabi niya, yun yung iba anak, magkaroon lang ng honors. Masaya na. Ikaw cum laude ka na, hindi ka pa masaya. At papangarapin mo pa yung summa cum laude. Andun na tayo, pinangarap yan pero naibigay sa iba. You should be happy with what you have. Kaya tama lang yun, Education is cooperation, hindi competition. Yun nga lang, pinagbabawal ko naman yung magkopyahan sa mga exams kasi cheating ang tawag natin doon. Having said that, it all depends how we are raised. Paano ka ba pinalaki? Kaya nagkakaroon din ng sibling rivalry sa loob ng tahanan. Kaya hindi magkaintindihan si bunso at si panganay kasi competition. Kaya may tinatawag tayong middle child syndrome. Hindi niya man laman kung sino kakalabanin niya. Nung pangalawa siya, akala niya bunso na siya,
panganay lang kalaban niya, may lumabas na bunso. Then, hindi na niya malaman kung ano talaga siya sa pamilya. Kaya mayroong tinatawag na middle child syndrome. But having said that, isa siguro sa pinakamatindi, kaya hindi nagkakaroon ng random act of kindness sa lahat-lahat, ay yung conditional love na ibinibigay o conditional love na itinuturo, knowingly or unknowingly. But I blame Christmas for this. I blame parents for this. Kasi yung gift, hindi na nga maintindihan. Kaya pagtanda mo, pagdating mo na about God and about forgiveness and about grace, hindi maintindihan ang grace because you were raised to seek rewards. You were raised with conditional love. Paano ba nangyayari yan? That affection given only if certain behaviors are met. Mas love ko to kasi mabait to, ikaw hindi. Yan. So, naging condition na ngayon yung affection, naging condition na ngayon yung pagpapakita ng kabutihan. Or, kapag ka naging ganito ka, bibigyan kita ng ganito. Kapag ka mabait ka, then isasama kita. Condition lagi. Even gifts. Kung mabait ka, may regalo ka sa akin sa Pasko. Hindi na regalo yon. Reward ang tawag natin doon. So, naging conditional. Ang unang-una, babalikan natin, naging hook. Naging kondisyon. Naging leverage. O yung mga magagaling dyan sa networking, leverage ang ginawa natin with love. Leverage ginawa natin with gift. Kaya nga, even yung Santa Claus is coming to town, ay hindi din siya gift. Kaya ang gifts na tinatanggap ng mga bata, sasabihin na naman walang Pasko. Ang gifts na tatanggapin ng mga bata is no longer gifts. Those are rewards. Di ba? Yung song Santa Claus is coming to town. He is making a list. He's checking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Tapos sasabihin niya, so be good for goodness sake. Eh di hindi na siya gift. Kundi bagkos, ito siya ay kondisyon na kailangang i-meet. Conditional love. Kaya nga, pagdating sa grace, pagdating sa biyaya ng Diyos, hindi maintindihan yung biyaya. Kailangan kong magtrabaho para maligtas. Kailangan kong ganito gawin para maligtas. Condition. Laging mayroon akong part kasi nga, that is how we are raised, and that is yung limiting belief na conditional talaga. Hindi nga tayo nakakaintindi ng walang strings attached. Hindi natin maintindihan yon. Kaya maraming mga tao ang hindi talaga maintindihan yung unlimited grace of God. That God could forgive us. That John 3:16, 3:17, Romans chapter 1 verse 16 and 17, laging isasama natin yon. Ang condition ay, kailangan mapabilang ka sa church namin. Kung hindi, di ka talaga maliligtas. Come on! Katuwa. Ginawa talagang leverage ang mga to. Kaya hindi makapag-practice ng random act of kindness. Last but not least ay yung meron ako riyan? What's in it for me? If I do this, anong kapalit? Or ang lagay ba naman Yan, yung tinatawag nating Korean mentality. Or yung magkano ako riyan. Yan. Gagawa ka ng mabuti or gagawa tayo ng programa, magkano ako riyan. Ang dami kasi mga commissioners among, hindi na natin sasabing politicians lang ito, individuals, even in the churches. Meron ba ako riyan? May programa, meron ba ako riyan? Kaya hindi nila matanggap na noong inumpisahan namin yung mentoring and feeding, noong inumpisahan ko yung kids praise, yung ginagawa ko ang mga bagay-bagay nito, wala ako riyan. Pero bawat bawat ministro na naghahanap lagi ng suporta, bawat ministro na naghahanap lagi ng mga Korean, magkano ako riyan?
Meron ba ako riyan? And magkaminsan, kahit na sa panahon ng disasters, meron ko riyan. Ang dami ng mga ganyan na tayong lumayo. Makakilala natin ng karamihan. At sila pa yung mga magmamalinis. Kaya nga, napapanahon lang siguro na makita natin discussing random act of kindness, yung parable of the sheep and the goat, Matthew 25, verses 31 down to 46, na makikita natin ito. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, you gave me food. I was thirsty, you gave me drink. I was a stranger, you welcomed me. I was naked, you clothed me. I was sick, you visited me. I was in prison, you came to me." Basic human needs. Yung food, clothing, and shelter na provide. Yung love needs na ipagkaloob. Yung acceptance of yung isang tao, he was in prison, sick, na ibigay. Paano nangyari yon? Then the righteous will answer him saying, "Lord, when? When did we see you hungry and feed you? Or thirsty and give you drink? Or a stranger and welcome you? Or naked and clothe you? And when did we see you sick or in prison and visit you?" Lord, when? When? Random act of kindness. Doing things without expecting something in return. Random act of kindness. Random acts of kindness. Kagaya din yung I traveled down a lonely road na ginamit natin. If just a cup of water, then just a cup of water is all that I demand. Nothing more, nothing less. What is that in your hand? Offer. Share. Random acts of kindness. Kaya sa verse 40, sa mga gumagawa nito, and the king will answer them, "Truly I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me." Ulitin natin, you did it to me. Hindi oobra dito yung meron ko riyan, magkano ko riyan. Hindi oobra dito yung kondisyon, yung leverage. Hindi oobra dito yung sasabihin mong, "Ako muna." Mas masarap tumanggap kaysa magbigay. Again, yung ating scripture reading, Matthew 5:16, "Let your light so shine before men, that they will see your good works and glorify your Father who is in heaven." They will not glorify you. Sa mga nagtatanong, magkano ang natanggap mo? Sino nagbibigay sa'yo? Nothing. Even now, I still am doing that. Every day, dadaanan ko talaga. What do I get in return? What do my family get in return? Nothing. But I know God is being glorified. And I know kahit pabalat lang ang iba na sasabing, "Kaya ka pinagpapala, pastor," or, "Oh, praise God, meron tayong food, pastor." And that's enough. Random acts of kindness, hoping that something is being instilled doon sa mga puso nila. And that God is being glorified because of what I do, what we do. Random act of kindness. Colossians 3:17, sabi ni Apostol Pablo, "Whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus." Why is that? Giving thanks to God, the Father, through Him. Everything that we do it for His glory. Everything that we do, let God be glorified and not me. And last but not least, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. You ask me, sino nag-finance? God finances it. You ask me, anong benefit? God is being glorified. You even ask me, bakit hindi ako nananawa? Because
the benefits that we're given. At ang lagi kong sinasabi, we need to be practicing what we preach. Calva Homer, light and heavy. Kung di mo nga magawa yan sa mga maliliit, di lalong hindi mo magawa yan sa mga malalaki. Again, ito po ang inyong kapatid, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman pong nagpapasalamat. At sana kaya natin gawin yung random acts of kindness or acts of random kindness na walang leverage, walang hook, walang kondisyon. Kasi ang mga bagay-bagay na to, kagaya ng mga teksto na nabasa natin, God is being glorified when they see our good works. Random acts of kindness. Salamat po.